Welcome mga bata dito sa Only in Pinas Storybook ni Kuya De Calvsion. Makinig ng mga bata. Stop, look and listen, watch and learn. So, start na tayo! Sa isang malawak na bukirin, may nakatirang isang maliit na langgam na ang pangalan ay Laya. Maliit lang siya, ngunit napakalaki ng kanyang puso. Tuwing umaga bago pa sumikat ang araw, si Laya ay gising na. Bit-bit ang kanyang maliit na piraso ng dahon. Lumalakad siya papunta sa bukid upang mag-ipon ng pagkain. Isang araw habang naglalakad si Laya, nakita siya ng isang paru-paro na lumilipad sa dinadaanan niya. Oh, Laya, ang sipag mo naman. Halika, sumayaw ka na lang sa hangin kasama ko. Salamat kaibigan, pero kailangan kong mag-ipon. Darating ang ulan. At dapat tayong maging handa. Kaibigang Laya, ay, sobra ka namang mag-alala. Malayo pa ang ulan. At sila'y nagpatuloy sa paglalaro at pagkakanta. Lumipas ang mga araw. Habang naglalaro ang iba, si Laya naman ay walang tigil na nagtrabaho. Kahit pagod, kahit mainit ang araw, hindi siya tumigil. Hanggang isang araw, bumagsak ang unang patak ng ulan. Sa una, natuwa pa ang mga tipaklong at paru-paro. Ngunit nang lumakas ang ulan, nagbaha ang bukirin, inanod ang mga dahon at wala silang makain. Samantala sa ilalim ng lupa, masayang nagsalo-salo ang mga langgam. Sila ay ligtas, nagkakape ng mainit at busog dahil sagana sila sa pagkain na kanilang inipon noong panahon ng tag-araw. Nang humupa ang ulan, lumapit ang gutom at nanghihinang tipaklong at paru-paro kay Laya na parang nahihiya siya. Laya, tama ka pala. Sana'y naghanda rin kami noong umaraw pa. Ang hirap pala pag di ka nakahanda sa darating na tag-ulan. Ngayon, wala kaming makain. Nanghihina na kami at gutom na gutom. Ngumiti si Laya at ibinahagi ang kanyang pagkain. Kaibigan kong tipaklong at paru-paro, hindi pa huli ang lahat. Tandaan ninyo, ang sipag ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin makatulong sa kapwa. Sarap. Kain na kayo, magpakabusog kayo. Alam kong gutom na gutom kayo mga kaibigan. Mula noon, natuto na rin ang mga tipaklong, kuliglig at paru-paro. Naging masipag sila at natutong maghanda para sa kinabukasan, at si Laya, ang masipag na langgam, ay naging huwaran ng lahat sa bukirin. Mga bata, ano ang aral sa ating kwento? Una, ang kasipagan at pagiging handa ay mahalagang ugali. Pangalawa, hindi sapat ang puro laro at kasayahan, kailangan ding maghanda. At pangatlo, ang tunay na kasipagan ay nagbubunga ng pagpapala at kakayahang magbahagi sa iba. Ayan, natapos na ang ating kwento mga bata. Nakita natin na si Laya, ang masipag na langgam, ay hindi lamang nagsikap para sa sarili, kundi
natutong magbahagi rin sa kanyang mga kaibigan. Tandaan, ang sipag ay nagbubunga ng tagumpay. Ang pagiging handa ay nagliligtas sa oras ng pangangailangan at ang pagtulong sa kapwa ay nagbibigay ng tunay na kagalakan. Ayon, sana ay nagustuhan ninyo ang kwento ngayong araw. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng ating mga kwentong may aral dito lamang sa Only in Pinas. The storybook ni Kuya Decalbs. Paalam, kita-kits sa susunod na storybook natin. Pwede na kayong matulog mga bata. Di ko na pinahirapan pa ang nanay nyo o tatay na magkwento pa. Dahil it's only here. Only in Pinas. Ang inyong lingkod, Kuya Decalbs, paalam.